Isang di inaasahang paglapag ang kwentong nagpabago sa pananaw ng mga estudyanteng taga-Peru sa Pilipinas. MGA kababayan, isang nakakagulat na balita ang dumating sa atin. Isang grupo ng mga estudyante mula sa isang kilalang internasyonal na paaralan sa Peru ang orihinal na patungo sana sa Japan. Ngunit dahil sa isang biglaang problema sa eroplano, napilitan silang mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport. Subalit, sa pagtapak pa lang ng mga estudyanteng ito sa lupain ng Pilipinas, isang serye ng mga di kapani-paniwalang pangyayari ang nagsimulang maganap. Hindi man lang namin alam kung nasaan ang Pilipinas sa mapa, pero mas nakakamangha pa pala ito kaysa sa Japan, sabi ng isa sa kanila. Dito namin nalaman kung gaano pakakitid ang aming pananaw sa mundo. Si Diego Medina, isang 27 taong gulang na Student Council President, kasama ang 24 na kapwa niya estudyanteng taga-Peru, ay nakaranas ng malaking pagbabago sa kanilang buhay sa loob lamang ng ilang araw. Ano nga ba ang kanilang nakita sa Pilipinas? Ano ang nag-udyok sa kanila na isang tabi ang kanilang pinapangarap na Japan trip para manatili pa ng mas matagal sa bansang ito? Halina't pakinggan natin ang kanilang kwento tungkol sa isang di inaasahang pakikipagsapalaran sa Pilipinas. Ako si Diego Medina, 18 taong gulang, high school student at kasalukuyang Student Council President sa La Preparatoria International School sa Lima, Peru. Ang aming paaralan ay isa sa mga pinakatanyag na pribadong paaralan sa Peru at kilala kami sa aming taunang international study tours. Noong nakaraang taon, sa Europa kami nagpunta. Noong isang taon naman, sa Estados Unidos. Ngayong taon, ang aming destinasyon ay Japan. Nakaplano kaming libutin ang Tokyo at Osaka sa loob ng isang linggo. Sa totoo lang, hindi ako gaanong sabik sa aming Asian tour. Sa mga usapan namin ng aking mga kaibigan, ang tingin ko sa Japan ay okay lang. Tungkol naman sa Pilipinas, halos wala kaming alam. Ang tanging na sa isip namin ay isa itong maliit na islang bansa sa pagitan ng China at Japan. Nang araw ng aming pag-alis, nagkita-kita kami sa Jorge Chavez International Airport sa Lima. Baka sa mukha ng lahat ang pananabik. Binubuo ang aming grupo ng 24 estudyante at 3 guro bilang chaperones. Habang nasa eroplano, puro Japan pa rin ang aming pinag-uusapan. Kung ano ang aming gagawin, ano ang aming kakainin. Ngunit sa kalagitnaan ng aming mahabang biyahe, pagkatawid mula Mexico patungo sa karagatang Pasipiko, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang umalingaw-ngaw ang isang anunsyo. May technical na problema ang eroplano at kailangan nating lumapag sa pinakamalapit na paliparan. Inutusan kami ng mga flight attendant na muling ikabit ang aming mga seatbelt. Ang masayang kapaligiran sa loob ng cabin ay biglang napalitan ng tensyon. Mula sa bintana, tanaw ko ang mga ilaw ng isang syudad sa gabi. Ngunit pakiramdam ko ay iba ito sa Japan. Muling nagsalita ang kapitan. Lalapag tayo sa Ninoy Aquino International Airport. Sa sandaling iyon, ni hindi ko alam kung saan matatagpuan ang Maynila. Ang katabi kong kaibigan, si Camila, ay mabilis na nag-search sa kanyang cellphone at sinabing, nasa Pilipinas yan. Hanggang sa sandaling lumapag ang eroplano, iniisip ko pa rin na pagkatapos ma-check ang makina, makakatuloy din kami kaagad patungong Japan. Inisip ko na baka isang gabi lang kami mananatili sa Pilipinas. Ngunit mula sa sandaling bumaba kami ng eroplano, alam ko nang nagkamali ako. Pagpasok pa lang namin sa NAIA, namangha ako sa laki nito. Kung ikukumpara sa airport ng Lima, mas maluwag ito at moderno. Ngunit hindi lang ang laki nito ang nakapukaw sa aking pansin. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin at lahat ng pasilidad ay maayos at malinis. Ang mas nakakagulat ay ang ugali ng mga staff sa airport. Nang malaman nilang kami ay mga estudyante mula sa Peru, sinubukan nilang kausapin kami sa wikang Espanyol para ituro ang daan. Bagamat hindi ganoon kasanay, ramdam namin ang kanilang sinserong pagnanais na tulungan at alagaan kami. Kahit na ito ay isang emergency situation, walang sino man ang nagpakita ng pagkataranta o pagkainip. Matiyagan nilang ipinaliwanag ang sitwasyon. Pati sa immigration check, nakaranas kami ng kakaiba. Naunawaan ng opisyal ang aming kalagayan at sa simpleng Ingles, sinabi niyang, "Huwag kayong mag-alala, welcome sa Pilipinas." Bihira kaming makaranas ng ganitong kabaitan mula sa isang opisyal ng gobyerno sa Peru. Habang papunta kami sa baggage claim, mas napagmasdan ko ang paligid. Ang buong sistema ng airport ay napaka-organisado. Ang mga signage ay malinaw na nakasulat sa iba't ibang wika. At ang mga self-service kiosks ay gumagana ng maayos. Ang pinaka-nakamamangha ay ang kilos ng mga tao.
Kahit na daan-daang pasahero ang abala, walang nag-iingay o nagtutulakan. Ang lahat ay kusang sumusunod sa mga patakaran at matityagang pumipila. Isang tanawin na mahirap isipin sa Peru. Nang gabing iyon, dinala kami sa isang hotel na pansamantalang inayos para sa amin sa Bonifacio Global City BGC sa Taguig. Wala akong ideya kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi ko akalain na sa bansang ito, na akala ko'y pansamantalang hihintuan lang namin, ay mararanasan ko ang isang bagay na babago sa aking buong pananaw sa buhay. Kinabukasan, lumabas ako ng hotel at sa unang pagkakataon, nasilayan ko ang mga kalsada ng Metro Manila. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa rin ang impact nito sa akin. Nagpasya kaming sumakay ng MRT mula sa Ayala Station para libutin ang sentro ng lungsod. Mula pa lang sa pagpasok sa istasyon, ibang-iba na ang karanasan kumpara sa Peru. Sa platform ng MRT, ang unang napansin ko ay ang pag-uugali ng mga tao. Kahit na rush hour at siksikan, ang lahat ay maayos na nakapila. Hinintay muna nilang makalabas ang lahat ng pasahero bago sila isa-isang pumasok. Isang kaayusan na imposibleng makita sa Lima. Ang mas nakakagulat ay ang kapaligiran sa loob ng tren. Kahit na punuan, napakatahimik. Walang sumisigaw sa telepono o kumakain. Karamihan ay abala sa kanilang mga cellphone o nagbabasa. Sa panonood sa tanawing iyon, unang beses kong naintindihan ang konsepto ng civic consciousness. Ang tren mismo ay kahanga-hanga. Ang sahig at mga dingding ay malinis. At ang mga ilaw ay maliwanag. Hindi mo aakalaing nasa ilalim ka ng lupa. Ginamit ko ang banyo sa istasyon at hindi ako makapaniwala sa kalinisan nito. Hindi lang ito may tissue at sabon. Mayroon pang hand lotion. Pagdating namin sa isang underground mall sa Makati, tulala kaming magkakaibigan. Sa kabila ng dami ng tao, wala kang makikitang kahit isang pirasong basura sa sahig. Biglang naiyak si Camila. Nang tanungin ko kung bakit, sabi niya hindi lang daw siya namangha sa kalinisan, kundi naantig siya sa isiping lahat ng tao ay nagtutulungan para mapanatili ang kalinisang iyon. Ang mga tindahan ay may kanya-kanyang karakter. Bawat isa ay maayos at malinaw na nakasulat ang mga presyo. Nang makita kami ng mga tindera ng mga dayuhan, masaya silang bumate. Kahit hindi kami magkaintindihan sa wika, ginamit nila ang mga senyas at ngiti para makipag-usap. Lubos namin itong ipinagpasalamat. Nang hapong iyon, naligaw kami. Hindi namin maintindihan ang mga sign na nakasulat sa Filipino at hirap kaming matukoy ang aming lokasyon gamit ang phone map. Mahigit isang oras kaming paikot-ikot sa iisang lugar. Maya-maya, isang grupo ng mga Pilipinong estudyante sa kolehiyo ang lumapit sa amin. Isang nagngangalang J.M. Reyes ang nagtanong sa Ingles kung kailangan namin ng tulong. Nang ipaliwanag namin ang aming sitwasyon, binuksan niya ang kanyang translation app at nagsimula kaming mag-usap. Hindi lang niya itinuro ang daan. Nang malaman niyang taga-Peru kami, inirekomenda pa niya ang isang masarap na kainan sa malapit. Ginamit niya ang sarili niyang oras para tulungan kaming mga estranghero nang walang anumang pag-aatubili. Pagkatapos naming magpaalam kay JM, pinuntahan namin ang inirekomenda niyang Filipino restaurant. Sa proseso ng pag-order, isa na namang sorpresa. Nalaman ng may-ari na kami ay mga dayuhan. Kaya dahan-dahan niyang ipinaliwanag ang bawat pagkain sa menu. Tinanong pa niya kung gaano kaanghang ang gusto namin at sinubukang iakma ito sa aming panlasa. Paglabas namin sa restaurant, habang naglalakad sa mga kali ng Makati, natuklasan ko ang isa pang aspeto ng lipunang Pilipino. Ang mga kalsada ay napakalinis. Hindi lang ito dahil sa mahusay na paglilinis, kundi dahil ang mga tao mismo ay hindi nagkakalat. Nakita ko ang mga taong kumakain sa tabi ng daan, na hawak-hawak ang kanilang balat ng pagkain hanggang sa makahanap sila ng basurahan. Gabi na nang bumalik kami sa hotel. Pumasok kami sa isang convenience store. At dito ko naramdaman ang pinakamalaking pagkakaiba sa Peru. Kahit alas 10 na ng gabi, isang babaeng nasa early 20s pa lang ang mag-isang nagbabantay ng tindahan. Ang mas nakakagulat, may mga babaeng customer pa na kasual na pumapasok sa Lima. Napakadelikado para sa isang babae na mag-isang maglakad sa gabi. Pero dito, ibang-iba. Binati kami ng cashier nang may ngiti. Nang sabihin kong taga Peru kami, nagpakita siya ng interes at sinubukang makipag-usap sa simpleng Ingles. Habang pabalik sa hotel, napansin kong kahit gabi na, maliwanag pa rin ang mga kalsada. Tamang-tama ang pagitan ng mga poste ng ilaw kaya halos walang madilim na eskinita. Kahit sa ganitong oras, may mga nagjo-jogging pa, mga magkasintahang namamasyal at mga kabataang magkakaibigan na naglalakad. Ang lahat ay mukhang kampante at relaxed.
Sa ikatlong araw, nagkaroon kami ng pagkakataong bumisita sa isang Pilipinong high school. Isang public science high school sa Quezon City. Mula pa lang sa mga pasilidad, kahanga-hanga na. Bawat silid-aralan ay may modernong digital equipment. Ang library at science laboratory ay kumpleto at maayos. Ang pinaka-ikinagulat ko ay ang sistema ng kanilang school canteen. Kahit mahigit 1,000 estudyante ang sabay-sabay na kumakain, napaka-organisado ng proseso. Bawat klase ay may taktang pila at lahat ng estudyante ay sumusunod. Walang nagtutulakan o sumisingit. Ang kalidad ng pagkain ay mahusay. Balansing dinisenyo ng isang nutritionist. Pagkatapos kumain, ang mga estudyante mismo ang nagliligpit ng kanilang mga pinagkainan at naghihiwa-hiwalay ng basura. Walang nag-uutos sa kanila. Para sa kanila, ito ay isang responsibilidad. Nakita ko kung paano nila inilalagay sa tamang lalagyan ng mga plastik, papel at tirang pagkain. Isang patunay ng mataas na antas ng environmental awareness. Pagkatapos ng tanghalian, mayroon silang cleaning time. Narinig ko na sa Pilipinas, ang mga estudyante mismo ang naglilinis ng kanilang mga silid-aralan at ng buong paaralan. Noong una, hindi ako makapaniwala, ngunit nakita ko mismo kung paano ang lahat ng estudyante ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Nagmomop ng sahig, nagbubura ng pisara, nagpupunas ng bintana at nagtatapon ng basura. Lahat ay ginagawa ng mga estudyante. Dito ko naramdaman ang kakaibang diwa ng edukasyon sa Pilipinas. Hindi lang kaalaman ang itinuturo, kundi pati na rin ang community spirit at sense of responsibility. Sa Peru, trabaho ng janitor ang paglilinis. Dito, natural lang na ang lugar na ginagamit mo ay ikaw mismo ang magpapanatili ng kalinisan. Nang gabing iyon, muli kaming nakipagkita kay JM sa isang 24-hour coffee shop. Nag-usap kami tungkol sa pagkakaiba ng kultura ng Pilipinas at Peru. At marami akong natutunan. Sabi ni JM, mula pagkabata, itinuro na sa kanila ang kaayusan at paggalang sa kapwa bilang isang bagay na natural. Hindi ito ginagawa dahil may nag-uutos, kundi dahil ito ang tama. Noong una, akala ko ang mga patakarang ito ay nakakasakal. Ngunit napagtanto kong, ito pala ay isang matalinong paraan para maging komportable ang pamumuhay ng lahat. Ang kaunting abala para sa isang tao ay nagreresulta sa malaking kaginhawaan para sa lahat. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay JM, nagkaroon ako ng bagong pananaw sa individualismo at kolektibismo. Sa Peru, malakas ang kultura ng personal na kalayaan. Sa Pilipinas, nakita ko ang perpektong balanse sa pagitan ng kalayaan ng individual at ng responsibilidad sa lipunan. Ito, sa aking palagay, ang tunay na tanda ng isang progresibong lipunan. Sa mga sumunod na araw, habang nasa Pilipinas, parami ang aking mga napapansin sa bus o MRT. Mga kabataang nag-aalok ng kanilang upuan sa mga matatanda at buntis. Mga taong kusang loob na tumutulong sa mga naka-wheelchair. Mga lokal na masayang nagtuturo ng direksyon sa aming mga dayuhan. Lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang. Ito ay isang kulturang malalim na nakaugat sa buong lipunang Pilipino. Sa ika-4 na araw, naranasan ko mismo ang digital technology ng Pilipinas. Isinama ako ni JM sa iba't ibang lugar para ipakita kung paano ginagamit ng mga Pilipino ang teknolohiya sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Mula sa pag-order ng kape sa umaga, namanghana ako. Ginamit ni JM ang kanyang phone app para mag-order. At pagdating namin sa coffee shop, handa na ang aming kape. Hindi na kailangan pumila. Bayad na rin. Pati sa pagsakay sa MRT, ginamit ni JM ang kanyang telepono, gamit ang GCash para mag-tap sa sensor. Sa loob ng tren, gumamit kami ng libreng wifi. Sa Peru, madalas may problema ang signal sa subway. Pero dito, kahit sa ilalim ng lupa, napakabilis ng koneksyon. Sa tanghalian, sa isang restaurant, nag-scan si JM ng QR code para kumuha ng numero sa pila. Pagkatapos, naglakad-lakad muna kami sa malapit. Nakatanggap siya ng text message nang kami na ang susunod. Hindi na kailangang maghintay ng matagal. Sa pag-order, ginamit namin ang tablet sa mesa. Lahat ay digital. May mga litrato ng pagkain at detalyadong deskripsyon. Mayroon pang English version. Mula pag-order hanggang pagbabayad, lahat ay ginawa sa mesa. Ngunit sa kabila ng lahat ng teknolohiyang ito, hindi nawala ang human touch. Ang staff sa coffee shop ay masayang bumabati. Ang mga waiter sa restaurant ay maalaga. Ang teknolohiya ay hindi pamalit sa tao, kundi isang pantulong. Sa gabi, ipinakita sa akin ni JM
Ang food delivery app mula sa telepono. Maaari kang umorder sa iba't ibang restaurant. Pagka-order, maaari mong itrack ang lokasyon ng rider. Sa loob ng 30 minuto, dumating ang mainit na pagkain. Ang rider ay napakagalang. Ngumiti nang makita kaming mga dayuhan at magalang na iniabot ang pagkain. Hindi lang ito delivery. Ito ay serbisyo mula sa puso. Sa mga karanasang ito, naintindihan ko ang tunay na kahulugan ng pag-unlad ng teknolohiya. Sa ika-5 araw, nakilala ko ang lola ni JM. Kahit na mahigit 70 anyos na, napakahusay niyang gumamit ng smartphone. Nag-online shopping daw siya, nagbubook ng appointment sa doktor, at nakikipag-video call sa kanyang mga apo. Ibang-iba sa mga lola sa Peru. Sabi ng lola, mahirap daw noong una, pero may mga libreng seminar sa kanilang komunidad para sa mga senior citizen kung paano gumamit ang teknolohiya. Hindi hadlang ang edad para matuto. Nakakaantig isipin na may sistema para tulungan ang lahat na sumabay sa pag-unlad. Ito ang tunay na inclusive society. Sa ospital, dahil medyo masama ang pakiramdam ni JM, sinamahan ko siya mula sa registration hanggang sa konsultasyon. Napaka-streamline ng proseso. Mabilis ang paghihintay at abot kaya ang bayad. Ang doktor ay naging interesado pa sa akin bilang dayuhan at ipinaliwanag ang healthcare system ng bansa. Kahit sa pharmacy, ang pharmacist ay maingat na ipinaliwanag kung paano inumin ang gamot sa simpleng Ingles. Nang gabing iyon, naglakad kami ni JM sa tabi ng Manila Bay. Kahit gabi na, maraming tao ang nag-ehersisyo o namamasyal. May mga pamilya, magkasintahan at magkakaibigan. Ang mahalaga, lahat ay mukhang ligtas at panatag. Ang mga pasilidad sa Baywalk ay kahanga-hanga. May hiwalay na bike lane at walking path. May mga malinis na banyo at convenience stores. Lahat ay idinisenyo para sa kaginhawaan ng publiko. Naisip ko, sa Pilipinas, perpektong pinagsama ang teknolohiya at pagiging makatao. Ang pagkakaroon ng pera o teknolohiya ay hindi sapat para masabing maunlad ang isang bansa. Sa ika-6 na araw, inanunsyo ng airline na naayos na ang eroplano at maaari na kaming tumuloy sa Japan. Dapat ay masaya itong balita, ngunit kakaiba. Ako at ang aking mga kaibigan ay may halong lungkot. Ang ilang araw namin sa Pilipinas ay napaka-impactful. Gusto pa sana naming manatili. Nang hapong iyon, nagkaroon kami ng huling pagkikita kasama si JM at ang iba pa niyang mga kaibigang Pilipino sa isang kapihan sa Intramuros. Umupo kami. Umiinom ng barakong kape sa isang lugar na pinaghalong luma at bago. Ang mga pader ay gawa sa lumang bato, ngunit ang mga ilaw ay moderno. Naging mas malalim ang aming usapan. Tinanong kami ng isang kaibigan ni JM. Ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang value sa buhay? Sumagot si Camila. Bago kami dumating dito, siguro ang isasagot namin ay kalayaan at personal na tagumpay. Pero ngayon, sa tingin ko, ang pagmamalasakit sa kapwa at responsibilidad sa lipunan ay kasing halaga rin. Ito ang saloobin naming lahat. Nagbahagi rin ang may-ari ng kapihan, isang matandang lalaki. Sabi niya, ang pag-unlad ng Pilipinas ay hindi lang dahil sa ekonomiya. Mas mahalaga ang pag-unlad ng puso ng mga tao. Kapag ang lahat ay natutong magmalasakit sa iba, ang buong lipunan ay gaganda. Nagbahagi rin ng mga kaibigan kong taga Peru. Sabi ni Marco, ang pinaka-ikinagulat ko ay ang pagsunod ng mga Pilipino sa batas ay hindi dahil sa takot, kundi dahil alam nilang ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Sabi naman ni Sofia. Sa tingin ko, napaka-successful ng edukasyon sa Pilipinas dahil nakakalika ito ng mga mamamayang may empatiya. Nang gabing iyon, dinala kami ni JM sa isang night market. Ang daming pagkain, maingay, masaya, pero hindi magulo. Sinubukan namin ang iba't ibang street food isaw, kwek-kwek, halo-halo. Bawat pagkain ay may kwento. Tinanong kami ng isang Pilipinong kaibigan, pagbalik ninyo sa Peru, ano ang gusto ninyong baguhin? Natahimik kaming lahat. Sumagot ako, gusto kong dalhin pabalik ang civic consciousness na natutunan ko dito. Siguro hindi ko kayang baguhin ang buong bansa, pero magsisimula ako sa aking sarili at sa mga taong nakapaligid sa akin. Nagpaalam kami sa isa't isa. Kahit ilang araw lang kaming nagkasama, malalim na ang aming pagkakaibigan. Nagpalitan kami ng contact details at nangakong mananatiling magkaibigan. Habang pabalik sa hotel, tanaw ko ang city lights ng Maynila. Bukas, aalis na kami patungong Japan. Pero alam kong nag-iwan na ng binhi ang Pilipinas sa aming mga puso.
Ang bining ito ay babalik kasama namin sa Peru at doon ito tutubo at lalago. 6 na buwan nang lumipas. Nag-apply ako para sa isang exchange student program sa University of the Philippines. Kahit hindi pa ako ganoon kagaling mag-Filipino, puno ako ng pagnanais na matuto. Sa kabutihang palad, natanggap ako. Pagkalipas ng 1 taon, nang muli akong lumapag sa NAIA, hindi ko mapigilan ang aking emosyon. Hindi na ako isang turista. Isa na akong estudyante, handang mas kilalanin pa ang lipunang Pilipino. Sinalubong ako ni JM sa airport. Ang saya ng aming muling pagkikita ay hindi maipaliwanag. Nagulat siya nang batiin ko siya sa Filipino. Ang buhay ko sa universidad ay isa na namang paglalakbay. Kasama ng mga estudyanteng Pilipino, naranasan ko ang husay ng kanilang sistema ng edukasyon sa pamamagitan ng iba't ibang organisasyon. Mas naintindihan ko ang mga kabataang Pilipino. Ngayon, kapag iniisip ko ang emergency landing na iyon, masasabi kong ito ang pinakamahalagang turning point sa aking buhay. Dahil dito, natuklasan ko ang isang bansa kung saan ang tunay na yaman ay wala sa matataas na gusali o makabagong teknolohiya, kundi sa puso ng mga taong may malasakit sa isa't isa at may pananagutan sa kanilang lipunan. Ito ay isang kulturang hindi ipinipilit ng batas, kundi kusang isinasabuhay. Ngayon, mayroon akong pangarap. Pagbalik ko sa Peru, gagamitin ko ang aking mga natutunan para makatulong sa pag-unlad ng aking bansa. Umaasa akong balang araw, magiging tulay ako sa pagitan ng Pilipinas at Peru. At lahat ng ito ay nagsimula sa isang di inaasahang paglapag. Ang karanasan ko sa Pilipinas ay nagturo sa akin na ang tunay na pag-unlad ay hindi panlabas, kundi panloob. Ito ay isang aral na mananatili sa akin habang buhay at magsisilbing gabay sa aking paglalakbay. Ang kwento ko sa Pilipinas ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang.